Another great morning mga chang. Blessed morning to all of you for today's video. Samahan niyo ako dahil hindi tayo nakapag-walking because tanghali na tayo nagising na because of the brownout yesterday. So ayoko namang mamatay yung oras ko ng ganun-ganun na lang at wala akong gagawin. So while we have a few hours before the salons started, naisipan ko na linisin itong aking aquarium. Kita nyo naman guys, ipakikita ko sa inyo, sobrang, yung aquarium na maliit na to is nakalagay dito sa dining namin at sobrang tagal na hindi ko siya nalinisan. So, dumudumi rin pala at sobrang daming lumot. Pakita ko sa inyo guys. Ganito kadumi ang aquarium ngayon. So, mayroon pa tayong mga ibang fish dyan na halos hindi na sila makalangoy sa baba dahil dun sa mga lumot na dumadami dito sa ibaba. So, kailangan na talagang bigyan ng concern, kailangan bigyan ng oras since hindi pa tayo papasok sa salon, meron pa tayong few hours. So, nisipan natin na linisin ito. Ito yung mga bagay na hindi ko magagawa for the daily casual busy day. So, bibigyan natin ng attention dahil kailangan na. Ayan siya guys. Sobrang dumi. So, kung tatanggalin natin yung LED light, ito yung tsura niya. Ganyan. Ganyan kadami. After a few months, pag hindi pala nililinis to, ganito to. Pati yung filter natin hindi na makahinga. So, ang gagawin natin, let's go na. Linisin natin, guys. Guys, meron akong Tupperware na lagayan kasi ang plano ko, kukuha muna tayo ng water dito. Dito rin ako kukuha muna ng water. Dahil, dito ko sila ilalagay later. So, para hindi sila manibago sa temperatura ng water, same water ang gagamitin ko muna ng kanilang paglalangoyan. Kasi pag kinuha ko sila later, dito ko sila ilalagay sa Tupperware muna. Para makuha natin yung buong aquarium na lilinisin natin. So, kukuha lang ako dito para dito sila magsiswim later. Ganyan. So, lahat ng sasama dyan, sama na rin natin. Lahat ng sasama. Para hindi sila mabago sa yung timpla ng tubig. So, meron akong ganito guys na nabili ko rin sa animal pet shop, sa fish shop. Eto. Iisa-isahin ko silang gantuhin. Ganito yung ginagawa doon sa pecha pag bumibili ka ng isda. So, ito din. Ay, nakita nyo guys, may sumasapot. Ibig sabihin talaga, sobra talaga. Ayan, nakikita nyo guys. Ayan. May mga sumasapot na. Ibig sabihin talagang ganito kadami yung sapot ng lumot. Sumama na kayo. Halika na. Evacuation muna. Evacuate. Nakita nyo guys. Ayan. Kita mo? Daming sapot. Tangoy muna doon. Evacuate muna. Evacuate. So guys, saglit lang ha. Kukunin ko lang lahat to para malinis na natin yung aquarium. So ayan guys, dinala ko dito sa labas kasi medyo madilim sa loob ng bahay, not enough light. So dito tayo sa labas kasi meron pang may natitira pang isang hindi ko mahuli-huli kasi malabo nga sa loob ng bahay. Sumusuksok siya dun sa mga lumot eh. Ayan. Sumama ka na para makapaglinis na tayo. Wag nang matigas ang ulo. Ayan guys. Finally nahuli ko rin siya. Siguro sana last na to. Ayan oh. Sobrang dami ng sapot guys. Ganyan naman nangyari. So dito ko muna silagay sa Tupperware. Sama naman. Ay wow! Meron pa. Meron pang isa. Lumabas ka na. Natatakot ako, saglit lang. Ang gagawin ko. Natatakot ako, baka may tapon ko yung tubig mamaya, tapos may isda pa. Kakamayin na natin guys. Kasi ito talaga yung nangyayari. Even yung mga isda guys, meron silang, hindi na sila makalangoy, I mean. Because of this one. Yan, comment nyo guys ha, kung paano kayo maglilinis ng mga aquarium ninyo sa inyong mga bahay. Para siyang bulak na spider web, ganun. Atake. So ayan, careful tayo kasi baka may sumama. Kasi nga meron pang isa. Nandun sa ilalim eh. Super hide siya. Super tago talaga siya. Hindi naman pwedeng ganito na lang. Oh. So ito, yung mga ginawa ko parang paso. Kasi pag bumili ka ng mga plant, ng aquatic plant, di ba nakalagay yun sa parang bulak siya. Oh my God! Tingnan nyo guys! Uy! Dito ka!
Ayan, may isa pa dun. Ano na nangyari? Oh my God! Ano nangyari? Stress sila kaya tumatalon ng guys. Stress sila. Huwag kayong tumalon. Lilinisin lang. Alam mo guys, yung mga isda, meron ako nabasang article. Kaya sila tumatalon sa pond or sa aquarium. Kasi sabihin stress sila. Ngayon stress sila. So hindi naman pwedeng hindi natin linisin. By the way, ito nga pala isa kong panda. Masaya sila. Diba? Oh, yeah. Happy sila. Meron din doon marami. Ngayon, pamatay si Buddha. Saka may mga rundong ako isa na. Para yung aesthetic. Wait lang. Kailangan tapusin ko na muna ito. Ayan. Katatapos ko lang magdilig nitong mga halaman ko eh. Kaya hawiin muna natin dito itong mga para makita nyo guys. Ayan, pinato ko lang muna yung camera. So, sa nakikita ko ngayon, wala naman ako nakikitang natitira. Oh my God, may isa pa! Guys, tignan nyo to. Hindi mo na makikilala yung filter. Kasi binalot na siya ng sobrang daming sapot. Sobrang dami. Kailangan na talaga. Humihingi na ng hustisya. Humihingi na siya ng katarungan. Hindi na maganda. Ha? Diba? Yumi, huwag ka maingay. Shhh! Yumi! Kasi Yumi. Ang mga aso hindi nakalabas for the day normally pag umaga. Iba pupunta ako dun sa land. Sa aking Kubulandia. Para igala ang mga dogaro. Tapos at the same time makapagdilig ng halaman. So for today, hindi na ako nakapunta doon. Gawa ng late na ako nakatulog kagabi. Napuyat tayo dahil malagkit ang blackout. General blackout as in buong Pilipinas yata. Ewan ko dito sa South. Mostly talagang blackout kagabi. Mga around 8 o'clock something. Nag-start na mamatay yung ilaw. Tapos mga 9 o'clock na, 2 hours lang daw pero 9 o'clock na wala pa din ilaw. 10 o'clock, ay hindi ko na namalayan kung anong oras eh kasi marami ng eksena kagabi. Yung mga solar ko, naubos na lang din ang ilaw pero wala pa rin, hindi pa rin bumalik yung electric. So normally kasi dapat mga 10 o'clock, nakahiga na ako niyan. Nagpapaantok na ako niyan para ang gising sa umaga. 5 a.m., 5:30, the latest is 6 a.m. Prepared na ako going to the land. Pero dahil nasa ganun na mga pangyayari, hindi tayo nakapunta sa land tuloy ngayon. Uyan. So ito guys, itatapon ko lang to dito. Parang maganda ibig sa halaman to. Pero no, tapos na ako magdilig ng halaman. Over water. So kaya naman na. Ganito po. First time ko yung naka-experience na maglinis ako ng aquarium. Masyadong matrabaho rin pala talaga. Kailangan ng oras. At pasensya. Ayan ang aquarium pagkatapos tanggalin ng water. At ayan ang mga nakuha natin. Filter, tsaka yung ginawa kong pot ng halaman. Tinanggal ako na nga ng halaman to kasi feeling ko masyadong madumi. Ano ito ngayon, na kayo ma-stress. Para sa inyo rin itong ginagawa ko, ha? So, ang nilagay ko yung Ariel, guys. Nilagay ko siya ng Ariel na sabon. Hindi ulit natin. So, hindi ko alam kung tama itong sabon ang gagamitin niya sa paglinis ng aquarium. Pero ito lang yung available ko or panlinis ng plato. So, comment kayo guys kung tama ba itong ginagawa ko or hindi. Or makakasama ba ito sa kalusugan ng ating mga alagang isda. Pero feeling ko, lalasa kasi ito eh. Kaya dapat mamaya, ibanlawan ko maigi. At saka, i-dry maigi yung surface nitong aquarium natin para hindi bumasa yung sabon. So guys, wala akong camera holder for now. Ito yung lava. Ito hindi ko nalilinisan. Ito lang.
Kasi kailangan talaga ma-face out yung mga wala akong holder ng camera kaya linis ako na muna ito guys ha. So ayun guys, meron tayong bagong sponge. Hindi na natin ginamit yung lumang sponge na may sabon. This is new. Tapos nilagyan ko muna ng water. Pinil-in ko muna lahat ng water. So punong-puno yan guys. Tapos kaya ko muna siya mababay. Tapos kukus-kusin ko siya. Ayan. Kukus-kusin ko yung buong area ng bagong sponge na walang sabon. Ito. Para kung meron residue ng sabon, matanggal yung residue ng sabon. At the same time, banlaw. Para yung mga remaining na mga maliliit na particles ng lumot, matanggal pa natin. At the same time, yung residue ng sabon, kasi hindi ako sure. Ano ba dapat na sabon pang linis ng mga aquarium. First time ko kasing naglinis ng ganito. So, let me educate me kung anong magandang pang cleaning ng mga aquarium dyan para sa mga talagang sanay na at saka din sa mga matatagal na talaga na nag-aalaga ng mga fish. Baka kasi mali itong ginagawa ko kaya ito, binalawan ko na muna. Soak ko muna siya sa plain water. Soak ko lang siya while cleaning the whole aquarium para matanggal yung residue ng sabon. Tapos, I think it's malinis na. Tapon. And then, salinin natin ng bago. Ako malinis na yun. Pero ibababad ko to. Babad ko muna ito mga 15 minutes. Habang nililinis ako yung mga filter, yung sand niya, yung lava stone. Ibabad muna. Pupunin ko muna to tapos babad. Kayaan ko lang muna siya for a few minutes para kung merong residue ng sabon, matanggal na muna. So ayun guys. Sprayin natin ng water yung mga sulok-sulok kasi baka may residue pa ng sabon. Ayaw naman natin na baka ma-irritate yung mga bunga ng mga ista natin. And guys, I'll show you later after the cleaning, the finished result. Ayun guys. So tapos ko lang linisan yung ating aquarium at dinry ko na rin siya ng towel after babad natin ng mga 15 minutes. So ngayon, kukuha ako ng tubig dito sa ating drum. Dahil itong drum, yung water natin dito, napiling na to for almost how many days? Para hindi fresh water from the gripo. Kasi ang worry ko doon is yung chlorine content noon, mataas pa. So ito, sasalina ko siya ng water here. Kukuha tayo ng water. Dahil yung water nito is few days na nakatingin sa drum. So kung meron tong mga harsh chlorine ingredients kahit pa paano, nakatingin na. At hindi na siya masyadong matakpan. So meron din ako kasi nabasa at napanood na mas maganda daw yung mga natingin na water sa galon or sa container, nakabalis nito. Para at least hindi yung fresh water na galing from the gripo. Medyo strong pa yung chlorine content nun. So ayan, nalagyan na natin siya ng puno. And then, of course, ititinin ko pa rin to ng mga another 15 minutes, 10 minutes, ganon. Bago, ayun na, puno na siya, nabasa ako. Bago ko siya, ilalagay yung ating fish. Ayan yung ating water, nilagay na natin sa container. Ipapatinin ko. Malinis na yung ating aquarium. Ayan. Pero hindi ko agad-agad ilalagay muna yung fish. Papatinin ko muna siya at least 15 minutes. Tsaka yung water natin, natining naman yan eh. Ilang days na yan sa drum. So I think, pwede na siyang ilipat. Guys, may mali. May mali akong ginawa. Ito yung tinitining ko dapat na dapat pala, salin ko na muna yung, dapat pala isalin ko na muna yung, saglit lang.
yung ating lava. Tanga-tanga. So ngayon guys, ito yung lava stone na nalinis na natin kanina. Dapat pala isalin ko muna bago ko lagyan ng water. Ay, dudulas pa Mariosep. Hirap. Okay. So yung lava, isasalin muna pala natin dapat. Para kasama siya sa pagtino. So nalinis ko na tong lava kanina, lava stone. Ilalagay ko na to dito. Hopefully, okay na to, pero hindi ko bubuko. Sa isahin natin. Tapos siguro itatapon ko muna tong tubig na to. Bago ko salinan ng panibagong water. Ay, naku dahil. Kasi may mga may mga lumulutang pa din na na lumot. Ayan, tapon natin. Kasama yung mga lumot na mga natira dun sa labas to. So, para malinis siya. Naglako muna nito. Mamaya ako nasasalinan ng water dun sa ating drum. Kasi meron tong mga lava stone na merong nakadikit na lumot. So, dapat ma-phase out talaga. Alam mo itong mga lumot na to, para silang mga gremlin. Ang bilis nilang manganak. Alam mo yun? Ang bilis nilang mag-produce. So, kailangan talaga totally wala talagang mga lumot. So, ayan. Tapon ulit. Withdraw tayo ng water. Then, water again. Siguro mga few times. Para talaga sure tayo na wala ng mga residue ng mga lumot. At saka malinis yung stone. Nilinis ko na yung stone actually. Pinas-pinas ko pa. Pero hindi pa rin sapat. I think. Kailangan ganito siya. Shape natin. Kasi kanina hindi ko naman ma-shape ng ganito. Gawa ng mababaw yung lava. Yan, ganyan. Total malinis. At the same time, siguro makayod yung mga residue dito sa ating aquarium. Kayo guys, paano kayo naglilinis ng mga aquarium ninyo? Sa paanong paraan? Yan po rin talaga siguro ang sistema, no? Para dyan sa mga matatagal na. Turuan nyo nga ako kung anong pinaka-easiest way. Hindi masyadong na-effort. Sobra talaga na-effort pala talaga. Ayan, nakikita ko pa. Ang dami pa, Ayan. Diba, napipipi yung suso natin. Ay. What an exercise. Pagtapos nito, magpapahinga lang tayo shower, tapos hindi ko alam kung anong oras na ngayon. Meron tayong work sa salon, usual. So yun guys, yun yung trabaho ng tiyan nyo for today's video. Kasi everyday, iba-iba eksena. O ayan. Ang ating daughter Yvonne nakitulog pa-fresh. Hindi nga alam namin na nagaganap dito sa kanyang friends mami. Diba? So, ayan guys. Siguro last na to. Last na. Kasi nakikita ko na yung clarity. May kalinawan na. Habang yung ating mga fish dito, nag-vacation muna sila sa Tupperware. Bakasyon muna sila dyan. Ganda na color nila. Ang kinuha ko talagang color dito is yung, I forgot the name of the fish. Kung variety ng fish to. Pero kinuha kong color, yellow and blue. Ayan, yellow and blue lang. Wala nang iba. Siguro may napahalo green. Pero isa-isa lang. Hindi lang pinaso. So I think it's okay na guys. Malinis na siya. Pwede na siyang salinan ulit ng water from the container. Yung na-store natin dito sa drum. So I'll show you later guys kung ano ang final result mga tiyan. So guys, naupo na ako dito sa sahig kasi wala tayong maliit na upuan. So I'm finished and I'm done with cleaning the aquarium.
So ito, nilagay ko na rin po yung filter, malinis na yung filter. Hindi ko sinabunan yung sponge ng filter kasi feeling ko doon mag-a-absorb ng Ariel. Mas malakas mag-absorb ng sabon na powder, yung sponge na powder. So mahirap i-withdraw yun. So winash ko lang siya sa clear water. Pagkatapos, ang gagawin natin ngayon while waiting na matining yung ating tubig dito sa aquarium. Ito nga pala guys, yung mga aquatic plant ko na old time before na tinanggal ko, hindi ko siya tinapon. Siguro mga 1 month na. Nilagay ko lang siya sa, actually bucket ice. Water, nilagay ko ng water. So ngayon, plano ko ibalik sila dito. Pero this time, tatanggalin natin yung mga hindi na magagandang sanga. Ititrim ko sila para maganda naman. So yung mga unwanted na ugat na sumobra na ang haba kasi nagiging messy look, tatanggalin na natin pati yung mga branches na OA na aayusin ko para ibalik ko dito. Kasi ito nag-wild na talaga eh. Sumobra na. So dapat na siyang i-trim. So hindi na natin paghihinayangan yung mga sanga-sanga na umo-OA na at saka nag-dry na. Pero at least nag-stay, ano siya, malinis. Ito yung nilagay ko dun sa jar, parang ceramic pot kanina, na napuno na rin ng sapot, napuno na rin ng lumot. So ito, clean na to. I think, pwede na tong ilagay dito, pero dito ko muna sa Tupperware ng mga isda ilalagay para sabay-sabay natin ilalagay doon sa... Katulad nito, yan, di ba may ceramic pot. Dito ko sila nilagay. Pero this time, siguro, hindi ko nalalagyan ng ganito. Pwede rin naman. Kaya lang kasi, bahala na. Trim ko na muna to. Ito, tulad nito. Yung mga sira-sira na sanga, syempre nag-dry na din eh. Titira ko lang yung mga sa tingin kong okay pa. Trim ko yan. Yung mga sanga na yan, katulad yan, hindi ko na yung panghihinayangan pa. Kasi tumutubo rin sila guys. Tapos, lumalabo sila, nagwa-wild sila. So, kasama ng ating cleaning, dapat talaga ititrim mo rin. Kasi nakakatulong din naman po sa loob ng aquarium. Kasi yung mga ating plant na ganyan, nakakabigay siya ng oxygen. Nakakadagdag siya ng, bibigay siya ng oxygen sa mga, para balanse yung oxygen ng ating aquarium. So yan, I think wala nang natira dito. Pero, it's okay. Pwede na yan. Kahit hindi ko masave lahat, but at least, may mailagay ako dito, maibalik ko. So mainit na ang panahon. Maiba tayo. Pawis na pawis ako. Timbling ko. Tanggalin natin yung mga... Lalago din yan, tutubo rin sila. So ito. Pwede pa yan guys. So ito na yung mga waste natin. So nalagay ko na muna ito guys. Here. Lagyan ko pa kaya nito? Iisip tuloy ako eh. Pahin ako na lang ng tissue. Guys, nilagay ko yung isa na medyo makapal-kapal pa sa binili ko dito sa pot na ginawa ko at ilalagay ko dito. Meron pa doon mga dalawa. So, the lesson I've learned dito sa ating paglilinis since first timer tayo sa pag-aalaga ng mga ganito-ganituhan. The lesson I've learned, yung mga isda guys, pag nag-cleaning kayo, nai-stress sila. So always be careful na pay attention kayo kasi talagang may mga tumatalon talaga. Nagsisuicide sila, parang tumatalon sila dun sa pinagsasalinan yung container. Tapos ma-miss out nyo kasi maliit lang sila. Na nandyan na sila sa floor or talagang may mamamatay. So yun yung lesson we have learned to this activity, na pay attention, na always check kung yung mga isda ninyo is nandun pa ba sa lagayan nyo, container nyo, or
tumalo na sila kasi talagang hindi maiiwasan. Meron talagang mga isda na talagang, yan nilalagay ko siya ito. Merong mga isda na talagang tumatalon. Nagja-jump sila dun sa container na pinaglalagyan ninyo. So, always check yung mga area surroundings dito. Kung merong mga, katulad kanina, di ba? May mga tumalon, mga nagsisuicide. So, buti na lang na-check ko, pero merong isang akong hindi na-check, may namatay. Dun pa lang sa table, may tumalon na isa habang sinasalo ko sila. So, yun, namatay yun guys, isa. Nawalan tayo ng isa. So, yan guys, ilalagay ko muna to sa table bago ko to isalin. Okay? Guys, tapos na ako maglinis ng aquarium. It's clear now. Pababayaan lang muna natin siya ng mga few minutes, like 10 to 15 minutes, na ma-filterize yung ating water, at least bago natin isalin yung ating mga fish. Ayan, para at least filtered muna yung mga ating water kung merong mga particles dyan na dapat muna ma-filter. At the same time, hindi mabigla yung ating fish sa pagsalin dito sa ating newly clean aquarium. So ayun guys yung aking na saved na plants, aquatic plants. Few months ago na nilagay ko dun sa ating bucket with the water. So binalik ko siya with a single pot. Ayoko na ng maraming decoration, maraming cheche-boreche, kasi dagdag linisin talaga. Yun pala yung lesson to learn, we have learned in this pag-aalaga ng fish. The lesson we have learned, the more you decoration you put in your aquarium, the more objects that you need to clean. So yun. So very minimal na lang yung yung lava stone lang, yung ating filter na small with a bubbling, yung ating small area with a fish. And one more thing, lesson that we have learned in this is kapag nag-cleaning ka, transfer ka ng mga fish into another container dahil lilinisin mo yung aquarium mo, mai-stress yung mga fish. Kaya meron tayong namatay na fish. Ayan, nakikiramay po kami. Dahil meron tayong isang fish na na-miss out during the sinasalin ko sila dito, yung show. Nanigas siya guys. Hindi ko siya agad-agad nakita na nandito siya sa likod pala. Dito pa lang sa table, tumalo na siya, stress na siya. So ayan, na-stress siya. Tapos nung pagbalik ko dito sa table, meron pa palang isa. Di ba dun sa labas kanina, sa earlier video, nakita nyo merong mga fish na binabalik ko dun sa container natin, sa plastic container natin, dun sa Tupperware. Kasi talagang stress sila, tumatalon sila. So yan guys ha, yan yung ating lesson to learn. Always check your fish when you transfer into another container. And while you cleaning your aquarium, always check kasi dun sa container niyo, or maybe it's better if you have cover nyo na lang muna para at least safe at di kayo mag-worry na may tatalon. Ganon. So ayan siya, gising na siya. Pinanonood siya ni Yumiko kasi yung kinakain niya is chicken, naaamoy niya. Ayan. Yumiko, hello! So ayan. So wait na lang tayo. Isasali natin in a few minutes. We will just sit here to let the filter works in the water. So, let's check this area. So, safe naman sila. Ayan siya. Oh. Ayan yung ating mga fish. Maraming dumi. So, mamaya, pag ready na yung ating filterized water inside, iisa-isahin na naman natin silang isalin doon sa ating filtered water. So, by the way guys, this is my aquatic fish pot. Aquatic fish pot ba? Tama? Na isa. Tatlo lang yan sila pero ngayon super multiplied na sila. May mga baby pa. Ayan o, kita mo. May mga baby sila. Maliliit over there. Swimming. At madami na talaga sila ngayon. Sobrang dumami sila guys. Ibig sabihin is very comfortable na sila dito sa kanilang area. So we have another, this is the first, ito yung aming unang, which is nakalagay siya dito sa baby bathtub. Oh, di ba? Dami niyang fish. Sobrang dami yan guys. At marami na rin anak. Actually, this is need to clean, pero hindi ko sila ma-clean kasi malaking trabaho ito. Siguro some other day.
Tapos ayan yung ating mini garden here. Hindi ko lang na-vlog kung paano kung ginawa itong ating orchid stand. Ganda, di ba? Kaka-relax siya. So guys, I'll show you later pag naisali na natin itong ating mga isda dun sa nilinis natin ng farm. So mga chang, naisali na nga natin yung mga fish natin dito sa ating mini aquarium and it's all done. So as of the moment, happy na sila kasi wala na silang lumot, clean na, at hopefully magtuloy-tuloy na yung kanilang life at mag-multiply pa sila at dumami sila. So I hope you like this video at may natutunan kayo sa akin, at the same time may natutunan ako sa pagki-cleaning ng ating mini aquarium. So that's all for today's video and I hope you like this. Please like and subscribe. Don't forget to say, comment, and give me advice kung ano ang dapat next time na gagawin sa pagki-cleaning ng at pag-aalaga ng mga fish. So thank you so much for watching my video. Love you!